Naaalala ko dati, mga kapatid, na ah, sinabi sa akin ng partner ko na, ah, "Wag mong engganyohin yung ibang tao na magkaroon ng anak. Blessed ka na, so kung silang i-encourage magkaanak." Kasi marami akong kaedad, and some are older, some are younger, na I think they are good people. I think some of them are more capable in a sense. Sa paniningin ko lang naman. And hindi ko naman kasi pinipilit yung iba na magkaanak. At lalong hindi ko naman iniinggit yung iba. And I respect everyone na ayaw magkaanak. Wala akong problema doon, Diyos ko po. I just want them to feel the happiness na naranasan ko. Kasi ako dati, when I was younger, meron ako nakakausap na lalaki. Sabi niya, kung gusto mong magpakalalaki, mag-asawa ka at magkaanak. Samantalang yung buhay niya, miserable eh. Niloloko siya yung asawa niya. Hindi niya mabuhay ng disenteng pamumuhay yung mga anak niya. Sabi ko, ayokang gayahin to. Kaso, pasalamat naman ako sa Diyos na bagamat dumating ako sa edad na medyo matanda na yata ako, parang dapat maganak na ako. May kaakibat siyang binigay na biyaya. Ah, may biyaya pa rin na kailangan ko ipagpasalamat na malaking tulong doon yung mga magulang ko at yung partner ko. Kasi tulungan kami ng partner ko when it comes sa pamumuhay sa bata, lalo na financially. So, malaking bagay sa akin yun. Kahit pa paano, pinrepair kami ng Diyos compared to yung sitwasyon ko before. Lalo na ayoko sana maging empleyado. So, hindi man ganun kalaki na nakukuha ko, nasa direction pa rin ako na parang tama pa rin kahit na sa pananaw ko minsan kulang. Ngayon, mabalik ako. Ah, yung iba, wini-wish nila sa kapwa magkaanak ka na para mahirapan. Ako, wini-wish ko yung iba na magkaroon ng anak kasi I think they're ready. I just wish. Hindi ko sila pinipilit. Wala akong pakialam dun. I just want them to be happy. Marami kasing sa pananaw ko, isa na kami nung partner ko doon. Nanalaso yung isip na laging ang mindset ay nasa lack. Laging lacking. Yung mindset mo laging ay kulang. Laging, pero sapat naman na pala. Kaya mo naman pala. Maraming wala, pero marami rin namang meron kami. So, alam mo yan, sana yung ibang tao, I just want them to feel na yung love, yung trauma, unti-unting maghilom kasi nakikita mo dun sa bata yung mga bagay na hindi mo naranasan, tinatry mong iparanas yung mga natutunan mo, tinatry mo. It's an opportunity for the parents to learn, and an opportunity to seek guidance kasi hindi mo pa rin alam yung mangyayari. Hindi natin alam kung hanggang kailan ipapahiram sa atin ng Diyos yan, hindi natin alam yung buhay, hindi natin alam yung kalusugan yan, hindi natin alam kung magiging masamang tao ba yan. It's an opportunity to seek God for guidance, to seek Him for guidance. Opportunity to feel loved, to feel needed, and an opportunity to grow. So, and an opportunity to find your purpose. So, yung iba kasi, ang purpose mo, pag ang purpose mo kasi sarili mo lang, usually, wala masyado, pero kung ang purpose mo ay yung may makikinabang na iba, lalo pat yung partner mo and yung mama mo and yung anak mo, bang klaseng purpose yun? Masaya yun. So, again, ulitin ko, it's an opportunity to seek God for guidance. God bless.